Matapos winasak ni Sakamoto ng isang napakalakas na suntok itong si Gucci at nadugunan pa ng buong kotse na siya mismo ang humila, ay ngayon naman mga kaibigan, i-review na natin ang Chapter 117 at 118 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang isa sa pinakamatinding sitwasyon, ang pagkakulong ni Rion at ng grupo sa loob ng isang tunnel na punong-puno ng poison gas. Kaya sa episode na ito, matutunghayan natin kung paano nila lalabanan si Koba at ang nakakagulat na mga pangyayari na tiyak na magpapabago sa lahat. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na hating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Koba na ipinagmamalaki ang kanyang poison gas. Ani niya, kayang pumatay ng tao sa loob lamang ng 10 minuto at para naman sa iba ay 1 minuto lang sapat na para mamatay. Siya lang daw ang may hawak ng antidote. Tinanong siya ni Rion kung bakit tila sa kanila lamang mabilis umepekto ang lason at sumabat naman si Nagumo na baka may rule o kondisyon ng poison na ito. Agad namang naglabas ng assault rifle si Koba at nagsimulang magpaulan ng bala. Nag-take over sina Nagumo sa likod ng sasakyan, ngunit parehong nasugatan sina Rion at Nagumo, bagay na ikinabahala ni Uzuki. Makikita rin si Kindaka na nakahanda ngunit hirap na ring umilag. Nasabi pa ni Nagumo, akala ko ba huhulihin mo dapat ang mag-ina ng buhay? Pero sinagot siya ni Koba na wala raw siyang pakialam. Kahit patay na nga ang mga hostage, basta isipin lang ng target nila na buhay pa ang mga ito, sapat na. Habang iniisip ito, nagsimulang mag-analyze si Nagumo. Paano raw na silang dalawa lang ni Akeo ang malubhang tinamaan, ay trus namang silang lahat na nakalanghap ng poison gas. Nakita pa niya ang ilang daga, yung mga tumakbo agad bumagsak, samantalang yung nanatili sa pwesto ay hindi agad namatay. Doon niya nakuha ang clue, mas bumibilis ang epekto ng lason kapag gumagalaw ang katawan. Sinubukan naman ni Rion at Kindaka na lumaban, ngunit pinigilan sila ni Nagumo. Walang kikilos, mas gumagalaw tayo, mas bumibilis ang lason. At dito napansin na rin ni Koba na tama ang kanilang hinala. Sa isip niya, kung hindi lang sana silang huminto, matagal na silang patay niyon. Pinaulanan muli ng bala ni Koba ang grupo. Sabi ni Rion, kung magtutuloy-tuloy ang barilan, wala silang tsansa. Samantalang iniisip ni Uzuki na pagkakataonan niya ito para patayin si Kindaka dahil alala niya ang banta ni Asaki na papatay ng bata sa Alcamar Orphanage kung hindi niya gagawin. Sa isip niya, it's now or never. Pero sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bigla siyang napuruhan ng lason. Nagtaga pa si Nagumo na pero hindi ka naman kumikilos, paano ka nalason? Dito umaksyon si Uzuki. Inatake niya sa batok ang mag-ina dahilan para mawalan ng mga ito ng malay. Nasabi naman ni Rion, Uzuki, ano ba ang ginawa mo? Sagot naman ni Uzuki, ang pagiging physically active ay nakadepende sa movements ng mga muscle. In other words, ang iyong heart rate ay pwedeng magpabilis sa epekto ng lason. Kaya kung tulog ang isang tao, hindi ganun kabilis ang epekto dahil mahina ang heartbeat niya. Dito ay painis na sinabi ni Kindaka, so hindi lang pala tungkil sa pagkilos, bawal din palang magpanik dito. Napagalit naman si Rion. Patalsikin na lang natin itong kaharap natin ngayon. Pero pinigilan siya ni Nagumo. Oy, huwag kang magalit. Kapag galit ka, bibilis ang tibok ng puso mo. Kasunod nito, muling pinagbabaril sila ni Koba. Sabi pa niya, kahit malaman niyo pa ang epekto ng lason, wala pa rin kayong silbi. Kaya binuksan ni Rion ang trunk ng sasakyan. Nasabi naman ni Nagumo, at this rate, dahan-dahan talaga tayong mamamatay. Tanong ni Rion kay Kindaka, may armas ba sa sasakyan na pwede nating gamitin laban kay Koba? Nang silipin nila, nakita nila ang isang wheelchair at 3 granada. Habang nakatingin si Rion, agad siyang sinabihan ni Nagumo. Oy Akira, huwag mong sabihin. Pero sagot ni Rion, alam kong kalokohan ito pero alam mo rin kung anong gagawin ng taong yon sa sitwasyong ganito, di ba? Sabi pa ni Nagumo, well, may point ka dyan. Nakuha ang atensyon ni Koba nang matanggal ang pin sa granada at binabase na Nagumo kay Rion. Naihagis ito kay Rion, na agad naghanda ng pinto ng sasakyan bilang panangga. Sa pagsabog ng granada, nagsilbing propeller ang impact para itulak si Rion gamit ang wheelchair, papunta mismo kay Koba. Nasa ibabaw na ngayon ni Koba si Rion, dala ang kutsilyo. Sabi sa isip ni Koba, ginamit nila ang wheelchair at granada bilang propulsion?
Agad umatake si Rion pero nasangga ni Koba gamit ang kanyang rifle. Hindi mo kayang dagdagan ng lakas ang mabagal mong atake. Nice try! Subalit mabilis na tinira ni Rion ang sikmura ni Koba at laking gulat ng lahat nang gumamit siya ng baril. Sabi ni Koba, "So, pinarelax mo ang katawan mo at ginamit ang recoil ng baril para makagalaw at umatake?" Oo, binaligtad ni Rion ng baril at ginamit ang recoil upang mapabilis ang kanyang kilos nang hindi nag-e-exert ng energy. Muling umatake si Rion gamit ang kutsilyo, sabay gamit din ng recoil ng baril. Iniwasan ito ni Koba at sa isip naman ni Kindaka, tama, sa close combat, mas mainam talaga ang kutsilyo kaysa baril. Biglang inihagis ni Rion ang kutsilyo, ikinagulat ni Kindaka. Binalak ito ni Koba kaya tumalbog pabalik ang kutsilyo kay Rion. Agad niyang binaril ang kutsilyo, dahilan para bumalik ito kay Koba at madaplisan siya. Nainis si Koba. Tch! Pero bago pa siya makabawi, sinubukang ni Rion na tapusin siya. Subalit naubusan na pala siya ng bala, bagay na ikinainis niya. Tch! Ubus na pala! Sabi naman ni Kindaka, wala ka ng bala. Kaya sinagumo ang sumalo at binaril si Koba. Nang ilang beses pero naiwasan pa rin ito. Nice try! Wala pa akong nakikitang taong tumagal ng ganito habang nilalabanan ng lason ko. Pero ilang minuto na lang ang natitira sa'yo, Rion, bago ka tuluyang lamunin ng lason. Ano, gusto mo bang magpakamatay na lang bago ka pa tuluyang lamunin ng lason? Pero laking gulat ni Koba nang makitang naglabas lang si Rion ng sigarilyo at sinindihan ito. Sa isip ni Koba, ano? Sa ganitong sitwasyon, hindi bumibilis ang pulso niya. Sabi ni Rion, ang tagal mo ah! At biglang may kamay na lumabas sa hahig at humawak sa paa ni Koba sabay hila pababa. Gumuho ang kinatatayuan niya at nakita nilang si Sakamoto pala ang humila. Sa isip ni Koba, saan nanggaling ang lalaking ito? Sabi ni Sakamoto, ang sama naman ng hangin dito? Sabat ni Rion, poison gas yan! Tanong naman ni Sakamoto, ano? Oy Akira! Sagot ni Rion, ano? Sa isip ni Koba, tinalo ng lalaking ito si Gaku? Hindi naman siya mukhang malakas pero bakit napuruhan si na Rion? Sabi ni Rion, ang problema kasi, mas nagiging epektibo ang lason kapag mas mabilis kang kumikilos. So the more na gumagalaw ka, mas mabilis kang mamamatay. Sabi ni Sakamoto, hindi ko gets. Naglabas si Koba ng kutsilyo at inatake si Sakamoto, ngunit naiwasan ito. Subalit dito na napasukan ng dugo si Sakamoto, senyales na umepekto na rin ang poison. Sabi ni Koba, nagsasayang ka ng enerhiya. Simula nang pumasok ka sa tunnel, naapektuhan ka na ng lason. Kapag mas kumikilos ka, mas lalapit ka sa kamatayan. Wala na kayong oras. Ang mga asasin napapansil kapag wala ang bilis nila. Nawala ka na, Sakamoto. Pero sagot ni Sakamoto, kung ganun, ang gagawin ko na lang ay patayin ka dahan-dahan. Nagulat ang lahat sa loob ng tunnel. Sumugong si Koba. Sino ka ba sa tingin mo? Nakatayo lang si Sakamoto hanggang sa masaksak siya ni Koba, ikinaalarma ni Rion at Uzuki. Ngunit bago pa makareact si Koba, agad siyang nasakal ni Sakamoto, bagay na labis siyang ikinagulat. Makikita naman na walang emosyon ngayon si Sakamoto, kaya makailang beses siyang inatake ni Koba gamit ang kutsilyo mga kaibigan. Ngunit si Sakamoto ay nanatiling nakatayo. Patuloy pa rin sinasakal si Koba habang sunod-sunod pa rin ang pag-atake nito. Sa puntong iyon, nagpapanik na si Koba mga kaibigan at sa kanyang isipan ay nasabi niya na ano raw ba itong lalaking kaharap niya sapagkat makikita si Sakamoto na hindi pa rin umiimik at nananatiling kalmado habang unti-unti namang nawawala ng hininga si Koba. Sabi pa ni Koba sa isip niya na kahit anong atake ang gawin niya ay hindi natitinag o nagagalaw ang pwesto ng lalaking ito. Mas lalo pang hinigpitan ni Sakamoto ang kanyang pagsakal, kaya't hindi na makaatake pa si Koba. Nakikita naman na si Sakamoto ay nakatitig lamang sa kanya mga kaibigan. Malamig ang kanyang tingin. Isang halimaw talaga si Sakamoto sa eksenang ito. Isang tagpo na labis na gumulit kina Kindaka, Rion at Nagumo. Maya-maya pa'y nabitawan na ni Koba ang kanyang kutsilyo at tuluyan na rin siyang binitawan ni Sakamoto. Nasabi pa ni Sakamoto sa malamig na tinig, tapos na. Natulala ng si Ron pero biglang sumigaw si Kindaka na bilisan nila
at pigilan ang pagdurugo ni Sakamoto dahil baka mamatay pa ito sa bleeding bago pa siya mapatay ng poison. Maya-maya pa'y nahanap na nila ang antidote ng lason at agad nila itong ininject sa mag-inga. Sabi naman ni Konomi, "Ikaw rin po, Mr. Kindaka. Kailangan nyo rin po ng antidote." Sagot naman ni Kindaka, pwede raw na silang dalawa lang na Uzuki ang huling gagamit ng antidote dahil sila raw ang halos hindi gumalaw kanina. Dito naman, nahanap ni Nagumo sa internet na si Koba pala ay nasa JAA bounty site at nalaman na ang bounty ni Higuchi ay 400 million habang ang kay Koba o Obayashi naman ay 600 million. Kaya sabi ni Rion, nasa 1 billion daw ang halaga ni Sakamoto kasi siya raw ang nagpabagsak sa dalawa. Pero sabi ni Sakamoto, ayaw daw niyang mailista sa bounty site na iyon. Maya-maya may tinawag ni Kindaka si Uzuki para bigyan ng antidote. Habang nagpapahinga, tinanong naman ni Ron si Sakamoto tungkol sa laban kanina, kung hindi ba siya natatakot na mamatay. Sagot ni Sakamoto, ang iniisip lang daw niya noon ay kung gaano katagal tatagal si Ron dahil sa lason. Kaya't ang naisip niya lang ay kung ano ang pinakamabilis na paraan para mapatay si Koba nang hindi siya masyadong gumagalaw. Nasabi ni Ron sa madaling salita, mas natatakot si Sakamoto na mamatay ang kanyang mga kasama kaysa sa sarili niya. Kaya dito na-realize ni Ron na si Sakamoto pala ay isang taong inuuna ang iba kaysa sa sarili. Kaya nasabi pa niya na sana ay patuloy pang makahanap si Sakamoto ng mga taong tunay na pahahalagahan nito. Nagtanong naman si Sakamoto, "Ha? Bakit ba?" Sagot ni Rion, "Kasi raw, mas nagpapalakas iyon sa kanila bilang mandirigma at iyon daw ang nagpapalakas nila Ron at ni Sakamoto." Nagsalita naman si Uzuki at tinanong, "Paano kung kailangan mong ikonsidera ang buhay ng mga taong pinapahalagahan mo laban sa buhay ng iba? Ano ang gagawin mo?" Sagot ni Rion, papatayin daw niya ang kahit sino ng walang pag-aalinlangan para lamang maprotektahan si Akira, kahit na ang ibig sabihin nun ay patayin ang kanyang sariling puso. Mga salitang nagpagulat kay Uzuki. Ngunit biglang napansin ni Kindaka na mukhang hindi sapat ang antidote para sa kanila ni Uzuki. Kaya nagpasisya si Uzuki na umalis at hanapin pa. Nasabi ni Uzuki na baka may natitirang antidote pa kay Koba. Pinigilan siya ni Ron dahil nalason na rin siya. Ngunit sagot ni Uzuki ay ayos lang siya. Kaya dahan-dahan siyang lumapit kay Koba at nakakuha nga siyang isang vial ng antidote. Habang hawak-hawak ito, biglang tumawag si Asaki. Sinagot ni Uzuki, ngunit hindi pala si Asaki ang sumagot, kundi si Gaku. Duguan ang muka. Sabi nito, "Hindi ako Asaki, Youkei." Pinagmumura pa at inasar ni Gaku ang Asaki at sinabi pa na kung hindi mapapatay ni Uzuki si Kindaka, papatayin niya daw ang mga kaibigan niya sa orphanage. Sa isip ni Uzuki, alam niyang hindi masamang tao si Kindaka. Ngunit, napilitan siyang magdesisyon dahil siya banta ni Gaku. Naalala niya ang mga sinabi ni Ron kanina na handa siyang patayin ng kahit sino para lamang maprotektahan si Akira, even if it means patayin ang kanyang sariling puso. Kaya nasabi ni Uzuki, patayin ang sarili. Ang gusto ko lang naman ay maging malakas din. Kaya binitawan niya na ang antidote vial upang mabasag. Pero biglang dumating si Kindaka at nasalo ang antidote. Nagulat si Uzuki at nasabing, "Patay ako nito." Ngulit laking gulat niya na ibinigay pala ni Kindaka ang antidote sa kanya. Pero dahil sa epekto ng lason at sobrang movements na ginawa ni Kindaka, biglang bumagsak ito at nagsimulang duguin. Makikita si Uzuki na pawis at hindi makapaniwala sa nangyari. At mula sa malayo ay nakita ni Rion ang lahat ng pangyayari. Ang kanyang gulat ay hindi maitatago. Isang nakakabiglang tagpo, isang desisyon ni Uzuki na muntik nang magtapos sa kanyang pagkamatay. At dahil dito, magsisimula na ang pinakamatinding laban sa buhay ni Sakamoto. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan dahil sa susunod na chapter ay ang final chapter ng past ni Sakamoto. Doon na talaga malalaman ng lahat kung bakit nasabi ni Kanaguri na pinatay daw ni Slur o X sila Rion Akao at kung bakit nagharap sina Sakamoto at Uzuki sa kanilang nakaraan. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito mga kaibigan sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to like, comment, follow at subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento. Maraming salamat, this is Mr. Anime at kita-kits tayo ulit sa susunod.